Siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. Hira ka naman para nalang sinabi mong maliit ako. Magandang gabi po, isang maulan. Gabi sa atin lahat. Sa kabila ng bagyo hindi lamang sa ating panahon kundi bagyo na dumapo sa ating bayan mula nang nahalal sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan. Hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit pa panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality cult yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami nananalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Correct. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalipusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para mamuno dito sa atin. Tumpak. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame. Puro latay, tuguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Tama. Sinakripisyo niya, He sacrificed His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Yeah. Kaya maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat ang aking boss sa communication sa PDP, si Attorney Raul Angbino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Hong Tolentino na Sambasibong. O yan. Nandyan din si Leo at saka si BML. Yan ang Tolentino, hindi traidor. Yeah! Correct! Meron palang Tolentino, hindi traidor. Yun, nangyari sa kanya, nangamote siya. Buti nga sa kanya. Nangamuti nga. Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, dito hindi po tayo nagpadala sa salapi sa kapangyarihan, sa pribilehiyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino'y sumasayaw sa New York, nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Correct. Fiddling while Rome burns, parang si Nero.
Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila? Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalists, kapag nagsasabi ng katotohanan. Correct. Si Eden sa Net 25. Tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader. Senador, si Bato de la Rosa. O tinatakot, ipa-ICC ka namin kung masyado kang maingay dyan. Parang ganun eh. Ipadadala din daw sa Hague. Mm. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan. Ginagamit ang NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayo'y takutin. Correct. Ngunit, huwag po tayong matakot, mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila. Huwag po nating hahayaan na sila ay manalo. Kita niyong ginawa ng eleksyon kay Ipe, kay Jimmy, kay JV, kay Raul. Dinaya po. Correct. Kita niyo, ang sinasabi nung mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Correct. At sila po ay mga demonyo. Mga demonyo! Tayo po ang mga anghel na kailangang talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayong matakot, huwag tayong patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, na sa kanilang military, na sa kanilang mga pulis, na sa kanilang NBI, na sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Kaya bilang pagtatapos ay nais ko po lamang basahin ang isang talata po sa Biblia mula po kay Propetang Isayas, na ito lang po ang ating ilalagay sa ating isipan tuwing tayo po ay nagdududa, tuwing tayo ay tinatakot, tuwing tayo ay kinakabahan. Ito po ipangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa mga banal na taong lumalaban sa kasamaan. Ito ang sabi ng Propetang Isayas na tagubilin ng ating Panginoon. Huwag tumahimik kayo at makinig. Tayo ay nasa malayong lupain. Sabi niya, para pong nangyayari dito sa atin. Parang napakalayo na natin sa tunay na Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Dapat pakinggan ito ni Secretary Remulla. Ayan. Mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Hindi ako nagsasabi nito, ha? Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kaya aanyayahan ko po sana kayong lahat na tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na sa kabila ng masamang panahon ay dinala niyo po kami sa dakong ito ng ligtas at mariwasa. Ama, naririto po kami ngayon upang idalangin hindi lamang ang aming mahal na presidente si Rodrigo Roa Duterte, ngunit ipanalangin na rin po ang aming bayan.
ang aming bayan po ay nasasadlak sa hirap, sa pang-aapi ng mga nasa kapangyarihan, sa pagyurat ng aming mga karapatan. Sa lahat po ng ito, kami po ay nananalig na hindi na po magtatagal ang dalamhati at hilahil na ito, Ama. Ama, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng paninindigan, bigyan niyo po kami ng tapang upang lumaban sa mga abusado, mga masasamang tao, sa mga magnanakaw, sa mga mapangapi. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo. Patawarin niyo po kami kung mayroon po ban kaming kasalanan sa inyo. Kapag kami po ay lumalabas ng aming mga tahanan upang makibaka sa kasamaan, bantayan niyo po ang aming sambahayan. Huwag niyo kayong papayag na may mangyaring masamang sakuna sa aming mga kabahayan, sa aming sambahayan. Bigyan niyo po kami lahat ng pinakamahabang buhay at pinakamabuting kalusugan. Bigyan niyo rin po kami ng biyaya na magagamit namin hindi lamang sa aming kasariling pangangailangan, kundi sa paglilingkod po sa inyo sa amin pong paglaban na hinaharap. Ama, bumabalik po kami sa inyo, nananalig po kami na narinig niyo na ang aming panalangin. Nananalig po kami na hindi na po magtatagal ay babalik na po ang aming pinakamamahal na Pangulo dito sa Pilipinas, buhay at malusog. Nananalig po kaming narinig niyo na po ang aming panalangin sapagkat lahat pong ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas at tagapamagitan sa inyo. Amen. Amen. So yun po guys yung matapang na mensahe kagabi ni Attorney Ferdy Topacio, mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo sa video, mga kaibigan, regarding sa mga sinasabi ni Attorney Topacio. So don't forget to hit like, share, and subscribe. Until next time, bye-bye!